Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa request video at sa flip top pa rin kasi naumpisa na natin yung flip top. Actually, katatapos lang natin reviewin yung battle nila Shernan Husky at Cryptopper, 'di ba? Tapos ngayon, ayoko munang reviewin yung Vitroom Zenlu kasi kaka-upload lang noon. Siguro bukas na lang or sa mga susunod, I don't know. Pero tignan natin. Pero ayun, bumalik muna ako sa request video at merong naiwan kasi At way back ano pa to? 11 years ago, no? 11 years ago tong battle na to. So it's Harlem and One Lazy versus G-Spot and Mac T. Shoutout kay Joe Benson Dallas sa nag-request nito, I think last year pa. Bare months, parang ganon. So, pasensya na, Boss Joe Benson. Natagalan, alam mo naman na marami tayong naging project nito mga nakaraang month, nakaraang year, at netong 2026. So, ayun, bawi ako. So, shoutout ulit, Joe Benson Dallas, Harlem, One Lazy vs. G-Spot, Mac T. Hindi na ako magbibigay ng insight sa dalawang team. So, ayun, big shoutout sa inyo at umpisa na natin to. Tingnan naman una yung schizophrenia. Game. Paano ang schizophrenia? Pakinggan natin, oh. Ayaw! Ino! San Juan, isa lang, namiss ko to. Sino mo ang pera? Schizophrenia. Harlem at Juan Tamad, a.k.a. Ay ko! Bakit pinutukan mo ako? Ha? Tanga ba? Ay ko! Harlem at Juan Tamad, a.k.a. Ay ko! Bakit pinutukan mo ako? Ha? Tanga ba to? Pendong face, may dalawang kalbo. Teka! Ulitin natin. Harlem at Juan Tamad, a.k.a. Nak ng Puta Boys, laban. G-Spot at Mac T. Mga that's my boy ng Davao. Well, how's that sound? Well, this time, this is Flip Top Ahon 5, San Juan Gym, mag-ingay. Pangit niya talaga. Ako, kahit balibalik tamin pa natin, akong Poseidon ng Pasig, so Davao, bow down. And when you hear a loud sound, ibig sabihin may taga-Pasig na sumigaw ng release the Kraken! Hindi isda, naka-beast mode na Harlem ang lalabas, so run now! Gamit ang rhymes and flow na aking pinerfect, tas combine mo sa rap skills bro ng aking katandem sa mic at best friend, ang resulta, 2-on-2 rap battle league living legends. Para sa inyo, ito ay formula para sa isang death sentence. Dahil tablado lahat ng mga objection. Dahil ngayong Biyernes, December 19, si G-Spot at Mac T mamamatay in just 2 minutes and 59 seconds. Dahil yung pagpatay na gagawin namin sa inyo, mas mabilis pa sa estudyanteng nagpagawa ng rush ID sabay na sagasaan ng taxi. Ililibing ko itong mga puta-peteng to sa West Rembo. Dapat West Lembo. Para West Side, syempre. Tsaka alam nyo ba, sa sobrang gangsta ng mga to, nung nakasama namin sila sa Davao pag bumili sa tindahan, Ganto. pagbilan nga po ng 2 snowbear tsaka 3 stick ng Marlboro. Malboro Lights? Hindi, Marlboro Bloods. Gago. Yes naman! At balita ko, tol, ang sinayaw nila sa floor,
nung high school, creep walk sa JS Prom. Wow! That's gangsta. Baka naman bad boy ng dance floor. Mark, ikaw ba yan? Some sample. Alam niyo ba kung nasaan kayo? Ha? Nasa flip top. Kaya imbis tag life, how to rap tight dapat ang inyong minamaster. Kasi skills nyo sa pagbabattle parang freestyle ko pa lang nung kindergarten. Hindi ko nga malaman, Ari, ko anong dish tong hinain mo sa akin o mga dishwasher. Kasi yung flow nyo, sabaw ang puta, tapos ang aasim ng itsura. Ano kayo? Sinigangster? Ano naman tawag pag nanalo sila sa atin sa battle? Ano? That's chamba. Uwi na ako. Bigyan na! Kaya wala akong pake kung sanggang kayo kasapi at kasali. Kasi kung sukatan ng bara, di dyan binabase. Ako, batang laki kay Tupac Man, Pooch Glock Nas, Bone Thugs, Eminem at Wu-Tang Clan. That's why I ain't nothing to fuck with. Kakatayin namin kayo, isisilid sa sako sabay takbo, papuntang JP Rizal Makati, yung katawan nyo doon ko iahagis. Swerte nyo pag inalon pa Davao ang bangkay nyo na aming chinap-chap. Kung hindi, pues mabulok kayo sa basura at burak ng ilog Pasig. Dahil dito sa Maynila, schizophrenia, malatotoy, golem at asyong. Pero dito sa flip top, para namin na maglilibing sa inyo sa kabaong. Sabay selfie, tapos ang caption, RIP Legislados, Mac T at John Lloyd. Hashtag RIP, hashtag Westside Tilayday. Hashtag Durian Boys, hashtag uuwi kayong bangkay. Hashtag betlog kayo for life, hashtag kamukha mo si Brian McKnight. Hashtag masakit! Hashtag masakit sa Ahon 5, hashtag Macti at G-Spot, Hashtag tae ni Enigma. hashtag patay kay Harlem at Christian, Hashtag ang pangit ko ka flip top. hashtag days na kayo sisikat. Hashtag last battle nyo na to. Ingat! Okay. Itong Harlem One Lazy is isa to sa mga tandem na may ano talaga may magandang chemistry. Sila yung mag-tandem talaga simula nung una pa. Simula nung unang-unang 2x2. 'Di ba? Sila nga yung umabot sa finals against Team SS. 'Di ba? So sila yung may magandang sa chemistry, hindi na natin kailangan pag-usapan pa kasi kitang-kita naman na yung chemistry nila sobrang intact or nagko-complement talaga. Sa sulat, syempre hindi rin mawala yung pagiging yung pagiging kupal ni One Lazy. Hindi siya totally kupal sa panahon ngayon, 'di ba? Yung kupal kasi before, parang ganito na yung ganitong ginagawa ni One Lazy. Yung kupal kasi na term ngayon, iba na sa battle. So, di na ako mag-mention ng iba ng mga battle MC na kupal ngayong ngayong 2026 or 2025 to 2026. Pero yung kupal kasi before, ito yung ginagawa ni One Lazy, 'di ba? Yung kinukupal kanya, ginagago kanya, parang ganun. Si Harlem naman syempre more on technicalities. So yung structure ng sulat nila, technicals ni Harlem na yung mga references niya, 'di ba? Malalalim na references, malalalim na angulo. Tapos sasabayan ni One Lazy ng kakupalan, clowning, entertainment, ganun So ganun nagmi-mix yung tandem nila at sobrang effective noon kasi dinala sila noon ng ganung estilo, dinala sila noon sa finals nung 2012 na 2x2. Na-review ko yung lahat ng 2x2 at masasabi ko na yung chemistry nila doon at sa pinapanood at nire-review natin ngayon, same pa rin. Actually, parang parang nag-i-improve pa nga habang magkasama sila, di ba? So yun, the structure of their writtens, yun nga, technicalities, clowning, angles at references. Meron pa akong gustong sabihin. Yun, malinis naman yung performance nila. Tsaka yung may mga adlibs din sila, for sure may mga adlibs din doon na nasisingit na nagmumukhang written sa sobrang galing nila mag-deliver. Tapos about sa punchlines naman, sa tingin ko doon ko medyo mabubutasan sila kasi hindi pa ganun ka direct, no? More on general pa yung approach, especially sa technicalities ni Harlem. In general pa yon. So I think pwedeng ma-spit yun kahit hindi sila G-Spot at Macti yung kalaban, 'di ba? 'Di ba? So ganun ko pa siya nakikita. Pero the structure or the construction of their round 1 was very okay naman, no. So yun,
G-Spot Macti, tignan natin kung mas direct yung maging atake nila kay Harlem at One Lazy. At if ever ganun yung mangyari, baka ibigay natin sa kanila yon. So, yun lang naman eh. Yun lang naman yung nagiging nasisilip kung kulang sa Harlem One Lazy. Yung direct na angulo. So, yun. Game. Anong west side? I don't represent the west side. I represent the south side. Wrong info, ahuan. Bobo, anong kalbo? May buhok na ako. Tangina mo. John Lloyd ka ng John Lloyd. Alam na nila na John Lloyd ang pangalan ko talaga. Ang hindi nyo alam, may bago akong pelikula. Ang title, yung Yugan sa Kama. Partner ko si Tony Gonzaga. Ang cameraman si Kuya Kebs, directed by Enigma. Ang hinihingi namin, Sir Arik, si Icarus at Rapido. Pero maraming salamat sa iyo, binigay mo ang skizo. Kayo ang naghamon, kaya lalamunin namin kayo ng buo. Sabay dighay, kampay ng Kokasalo. Sakto, malapit na ang Pasko. Unit sa amin ang mga rapper na to para nagbukas kami ng regalo. Kami naghanda at hindi kami kampante. Kailangan nyo na magtanda, mga puta pete. Kaya nyo lang namang humawak, pero hindi nyo kayo magpaputok ng kwete. Kaya dapa, dahil baliwala, yung sta at ang ranggo mo kadete. Pag tinarap ka na sa general ng mga sundalo ng kalye. Pagdating sa battle, masyado kayong pabaya. Habang tumatagal, performance nyo ay nakakadismaya. Di porket nauna kayo ng bahagya sa liga, hindi na kayo maghahanda. Override na sila, kaya ang resulta, naging bulok na bunga. Dahil mo pa si Krillin, sa dami ng tuldok mo sa muka. Pero kamukha talaga neto si Krillin, dahil walang ilong ang putang ina. Mas mabuti pa si Juan, maraming butas sa mukha, pero ang ilong ni Harlem wala. We chillin' like a villain. At mas halimaw pa kami kisa kina Cell at Frieza. Ilang beses yung mga buo, mga Dragon Balls, paulit-ulit din namin papaslangin ang schizophrenia. Sa buong liga, kami ang tandem na pang-derby. Alam kong dihado kami, pero parehas lang tayong may tare. Walang logrong mangyayari. Palo namin malakas, di nyo pwedeng itanggi. Sa lahat ng pumusta ng 8-11, sigurado magsisisi kayo sa huli. Hoy, putete! Hindi ka pating, Harlem! Mas nakakasindak pa yung kapatid mong si J-Lem! Magtawag na daw ka ng tropa, no need to call them! Kasi kaya kong dalhin ng thug life mula sa south side, papunta sa neighborhood mo sa Harlem! Ako ay nananawagan sa mga organizers dyan. Kunin nyo po si Harlem at Juan Tamad para mag-perform sa inyong syudad. Harapin nyo ang realidad. Kumupas na ang inyong tingkad. Sa streets ng Harlem, mga gangster ang namamalakad. Bubble gum lang mga judge na to sa laban namin sa Team MP noon. Akala mo astig ka sa pag-awat sa amin ni Mary Christ? Nagbuha ka na bouncer na palito doon. Ibahin nyo ang lumalangoy sa sumisisi dito sa ahon. Oo, bagyong legislados. Ang disaster sa rap game, makakapala kayo sa amin ngayon. Gusto lang linawin na yung ex-girlfriend ko na si Mariel, nag-text ka talaga sa kanya. Ang sabi mo pa, punta ka dito sa hotel bukas ng umaga. Damakwang yung panggigigil sa mensaheng pinadala. Wala akong pakialam kahit magkantutan kayong dalawa. Basura ko na yun, Lem. Bakit pinupulot mo pa? We smoke the green! Si Mariang ginawang kabit! Ito na ba ang dream team? Kupunan lang naman sa panaginip! Fuck shit! Mauntog sana ulit yung ulo mo sa mikropono sunggit! Sabi mo sundalo ng kalay ka, pero bakit? Hindi ka man na pumalag nung pinalagan ka ni Target! Bakit? Umuro babayag mo! Pinag-rhyme mo yung kilikili power! Sa Skippy Peanut Butter! Para magtunog maganda! Kung si Abra makapag-multi lang, pwede na. Ikaw naman makapag-multi lang, bahala na. Yung one-on-one yung dalawa, ang boring nun sobra. Mga mukhang pera, kaya madali na kayong ibulsa. 5 daliri ni Maria ang isasampal ko. Isama nyo na rin ang 4 na alas na hawak ko. 3 rounds ko pinapaikot ang 2 baliw na to sa kamay ko. At isang grupo lang maiwan nakatayo sa duelong to at hindi yun kayo. Kaya paano kayo magiging rap god Poseidon? Eh di ka nga nakalampas sa 0. Kaya 5, 4, 3, 2, 1, 0. Durog sa amin ng mga putang iyan to. Tapos na? Okay. Ang bilis nung performance nila G-Spot Macti. Hindi natin siya masasabing style clash, guys, kasi parehas actually, no?
silang tatlo, Harlem, G-Spot, Macti, pare-pare sila na more on technicals nagre-rely. Si One Lazy kasi minsan may may halo na comedy yung mga linya niya, at isa 'yon sa mga naging naging edge nila pag may ganitong battle na kagaya ng ganitong battle na more on technicals. Mas nabibigyan ni One Lazy ng kulay yung rounds nila dahil nga hindi flat hindi siya flat na technicals narratives lang. Yung kay sa Schizo may halo na comedy, kaya yun nga mas colorful. Yun, tulad nung kay G-Spot Macti, ito ang tagal nila makuha yung momentum. I think kalahati na ng round wala pa. Yung atake nila G-Spot Macti sa first half ng round 1, sobrang lawak, sobrang broad, sobrang hindi ka-direct, hindi direkta kila Harlem at One Lazy. Ganun. So sabi ko, sa isip-isip ko habang nagpe-perform sila, sabi ko, if magtutuloy-tuloy yung ganitong performance sila G-Spot Macti, baka ibigay natin ng klarong-klaro kila Harlem at One Lazy. Kasi kahit papano, may mga direct pa rin naman sila Harlem at Lazy, kaso nga lang, hindi ganun karami. 'Di ba? Kila G-Spot Macti, halos kalahati ng round hindi ganun ka direkta kila Harlem. Sobrang lawak nun na kahit hindi sila Harlem One Lazy yung kalaban, pwede lang spit 'yon. Pero mas dumikdik sila sa second half, doon na nagkaroon ng mga direct na punchlines, direct na punto sila G-Spot Macti, at masasabi ko na naging effective 'yon, yung about doon sa yun nga, sa ex-girlfriend, Tenex, marami pa, 'di ba? Yung kila Harlem One Lazy, mix 'di ba? Nakapag-start sila Harlem One Lazy ng maayos, tapos nahaluan ni One Lazy ng kakupala, ng clowning, kaya naging effective. Na gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi rin ganun ka-direct yung atake ni Harlem at One Lazy, pero dahil sa pagmi-mix ni One Lazy ng ibang elemento, nagiging mas powerful yung atake ni Harlem. So ganun yung naging take ko doon. Sa round 1, sa tingin ko itatabla ko muna siya. Since hindi naman naging flat totally yung round 1 nila G-Spot Macti, kasi kahit papaano yung second half umangat naman. Yung kala Harlem One Lazy naman, pantay-pantay Maganda yung panimula, maganda yung gitna, maganda yung tapos, at sobrang nag-complement yung yung estilo nilang dalawa. So yung technicals ni Harlem at yung entertainment ni One Lazy sobrang intact umaatake talaga ng sabay. Unlike kila G-Spot Macti, sa second half dun umatake. Pero yun, round 1 itatabla ko muna, or baka yung iba makita na kila Harlem at Lazy yun, or makita na G-Spot Macti yun. So either way kasi siya para sa akin. Kung titignan mo siya sa technicalities, pwede mo siyang ibigay kay Macti. Kung titignan mo siya as well-rounded naman, pwede mo siyang ibigay kay Harlem at One Lazy. Sa akin, parehas silang nagkaroon ng pantay na pagtingin para sa akin. Binigyan ko ng pantay na pagtingin yun. So sa tingin ko, itatabla ko muna sa 8 puntos. Baka mas maliwanagan tayo sa rounds 2 and 3 Sa round 1, medyo masikip pa. I can tell pa. So yun, nakita naman natin, breakdown naman natin kung paano at ano yung naging structure ng round 1 nila, kung paano nila na-deliver yun, kung paano nila pinerform yun. And sa tingin ko, that's the best clarification para ibigay ko ng tabla to. So yung round 2 and 3 pakinggan natin, pero sa ngayon tabla muna. 8 points all. Girlfriend mo, pinantot ko? My answer is, hindi ko siya kinantot, nandyan asawa ko. I just let her suck my dick. Tapos, ang pinamunas ko, black na handkerchief. Pagkatapos ng gig, nagkita sila ni G-Spot, pinamunas niya sa mukha yung panyong yun. That's gangsta shit! Yeah. Putang ina nyo, yung mga tigyawat dis, sawang-sawa na ako dun, tol. Kala mo, gwapo ka, G-Spot? G-Spot, putang ina mo, sana tubuhan ka ng bulbol. Wala kayong ebidensya. Kami, ng bababae, wala kayong pruweba. Mga walang delikadesa. Ayun, itong mga sasabihin namin, may larawan pa na take notes sa Facebook nila galing. Ano yan? Ano to?
Bumat! Bumat! Ano yun? Tupak! Tingnan mo, ano yan? Unang kuha mo nung unang pasok mo sa gang mo? Kasama mo pa yung... Ay, gago. Sira ulo. Ano ba yung Tupac? Ha? Love mo? Congrats! Tang Yung ba yung ina. pinagpalit mo sa asawa mo? Ito. Tong mukhang to? Yang mukhang yan? Timador yan! Timador! Tirador? Baka naman kung mag-extra rice, stick 4. Alam mo, Makti, kahit sabihin mo na naliligo ka, alam ko na malakas ang iyong anghit. Kasi, balita ko, yung tattoo mong Tupac, dati naka-west side daw yan sa baho ng kilikili mo. Ayun, nagtakip. Eto. Agat Taglove! Tang ina, no? Taglove! Oh, tight na tight yung kapit. Baka naman, aklab. Aklab. Oh, pero in fairness, ang lakas nyo, tol. Pwede nyong taubin ang Katniel at Jadine Fans Club. Sobrang lakas, pare. Sabi nyo kayo ay rapper na pang derby, pues pinagawan ko na Sherty. Sherty. T-shirt ng Schizophrenia. Sino gusto? Putang ina. Ayun, tatayo ko. GMAC Fans Club. Sino dito sasali? Sino sasali? GMAC. Sino? Ina nyo, gangsta? Mamaya. Buhay ng gangsta, oo, alam ko hindi yan biro. Kailangan nyong humasel para sa bawat 5. Pag yung kasama nyo napaaway, pati buhay nyo nasa peligro. It's either mapapatay mo sila, o ikaw ang mamamatay dito. Pero kayo, alam nyo ba kung ano buhay ng schizo? Ha? Yung malilate kayo palagi sa lahat ng gig nyo. Yung sasabihan kayo ng mga fans na laos na ang team nyo. Pero hindi namin ininda. Kahit hectic man ng sketch, sige pa rin ang rap at trabaho. 1 week, no sleep. Tang ina, wala yun. Makita lang namin kayong masaya. Masaya na rin kami. Ngayon. Diyan kayo magagaling. Kaya, sinasabi ko sa inyo, tol, tigilan nyo yung mga gangsta na yan. Gangsta ka. May baril ka. Hindi ka mag-counter-strike. Barilan ba, bata? Mali ka ng mapa. Pinasok nyo nga pala Poseidon's Sa Island. gitna'y bayabasan, pagpasok mo naman, one tamad na dragon ang nandyan, spit burst on fire. Hindi ka libre ng bala, linya at bara. Dito yan ang sinasala. This is rhyme or die. Gangsta till you die. Yan ang motto nyo in life. Pues ililibing ko kayo ngayon dito sa Ahon 5. 19 ng Disyembre will be remembered starting tonight ng Davao bilang araw when G-Spot and Macti of Legistados dies. Time! Okay, so dahil sa props nila, mas nagkaroon ng direct na approach yung mga verses nila Harlem at One Lazy kila G-Spot Macti. So doon lang naman no, more yung round 2 nag-fall sa props at yung mga props na yon naging sandata para kila G-Spot at Macti. At para sa akin, isang magandang isang sa time na to sa time na to kasi syempre yung mga props na yan sila tuwing pa lang gumagamit nung time na yan. At kung yung mga props na yan is sa ngayon medyo cringe na kasi ang dami na nagpapa-print, ang dami ng 'di ba, especially sa Motus, tas minsan sa flip top din may mga ganyan din. May pagka-cringe na. Hindi naman totally lahat ng nagdadala ng props ng mga ganitong printed. Hindi naman lahat cringe, yung iba lang, 'di ba? So ayun, syempre sa panahon na 'to, anong year ba 'to?
2014. So 2014. So syempre nung time na yan, ano yan, creative yan, 'di ba? Na at some point, no? At some point creative yan. Ayun. Sa akin naging effective kung paano nilatag nila Harlem yung sulat nila, I mean yung props na yon dun sa sulat nila, at mas nakita ko rin na mas naging direct yung mga verses nila para kila G-Spot at Macti, kasi nga dahil nga dun sa props na inano nila, na dala nila. So yun, G-Spot, Macti, round 2, pakinggan natin. Game. Hindi na sana ako ibibigyan ng battle ni Enigma eh. Pero sadyang makapal lang talaga yung mga mukha ninyo. Kayo pa mismo na gamon. Mga proud na wala ng pera. Hindi sa ina-underestimate namin kayo. Pero mas babangis pa kami kasi sa Tigre at Leon. Kaya atras mga mamon. Mas matigas na kami ngayon. Number 1 assassin ni Enigma habang lumalakas ang legislados. Hindi kayo magkakampyon. Basta perang usapan, agad kayong dumidikit. Dahil nyo ba ang pokpok kahit kanino nagpapagamit? Isa kayo sa nang iwan kay Mike Swift, huwag nyo nang ipagkait. Nawala na nga kayo ng bayad kasi ang kaibigan nagawa nyo ipagpalit. Sabi ni Harlem, ang hindi marunong mag-freestyle wala daw bayag. Putang ina, ang galing mo doon! Mula sa pagiging isda, pagiging pating at Poseidon, putang ina mo ulit, mas malupit ka doon! Better turn your lights on, dahil kami accident prone! Patyo ka kabron! Lapa sa akin tong gunggong na galunggong, ako yung logo ni Lebron! Talo ka talaga sa laban nyo ni Zero, ba't ayaw mong tanggapin? Estilo mo 1 ay too fragile, kaya kong pasagin. Solid ang chemistry ng Team MG kahit ayaw nyong aminin. And we stand for the love of hip-hop and honor! Kahit magpatulong pa kayo kay Gloria Gaynor, di na kayo makakasurvive. Masasaksiyan nyo live kung paano namin durugin ang skitso sa on 5. Bagsak presyo ng isda, kaya ka bumenta. Sa Davao, bumenga ng dalaga, may regla. Putok ka lang ng putok, pero walang bayag pang may nabuo. Tatagusan ka pa rin kahit with wings ka, dahil maliligo ka ng dugo. Pagtapos ng laban nila ni Tipsy, Nagpalusot si Gago. ang sabi ni One Lazy, Naawa daw siya kaya di niya sineryoso. naglaruan ka lang na super rookie. Ginawa kang bagito. Huwag mo nang hamunin si Looney. Isilid ka lang niya sa sako. Cool dudes, laban sa Gypsy. Mutant, laban sa karakter ng Disney. Harlem T at One Lazy, laban kay G-Spot at Macti. Parang tinapat mo na rin si Soulja Boy, laban kay Jay-Z. Sa kabatak, sobrang busy. Nasobrahan kaya ayun na dizzy. Pinatunayan mo sa Davao na walang sinabi ang shabu sa alak dahil ikaw ay na-tipsy. Tapos pinagkakalat mo pa na nagpatalo ka dahil naawa ka lang. Accurate ako magsulat parang propesiya ni Nostradamus. Mala Hurricane Katrina ang mararanasan yung chaos. Gagawin kong parusa mas masahol pa sa French Revolution. Pag ako masinta sa pool parang JFK assassination. Alagsa mo naman, ano bang klaseng pabango yan? Nangangahulugan lang, nasa coastal ang iyong karagatan. Kagaya ka rin ng ilan, magsumikap ka na Juan, at bumalik ka na sa probinsya mo dahil dito sa flip-top, wala namang payabasan. Yang putas sa mukha mo, dinakaya ni Belo. Pero may isa pang solusyon, Lagyan natin ng asfalto tapos padaanan sa pison. para tumangos yung ilong mong pango. Hilain natin ngayong bagong taon. At sa wishing well, maghulog ka ng 1 milyon. Oh, kaya naman masinta sa ulo pero ang 5-star general na naka-Kevlar. Magpapaulan ako ng 3 points parang shootout sa weekend ng NBA All-Star. And speaking of stars, All-Star din ang mga baliw na to eh. Naugis nyo lang yung balimbeng. Mga balimbing! Ang ma-shoot these stars to the Nick. Click, clack, bang, bang! Sa amin luluhod ang mga bituin! Yung bars yung pinagmamalaki parang bars Kala lang ko sa time na. timog. Puro lang kayong gimmick. Sawa ng mga tao sa inyo tumangkilik. Tandem nyo mahina parang tuhod ni Derek. Tapos na ang inyong kontrata kay Ari, kaya paalam mga autistic. R&B shit. Okay, bigay ko kay One Lazy at Harlem yung round 2. Iskoran ko ng 8-7 to. So, round 1, sabi ko sa inyo mas makakaroon tayo ng clarification. Mas makaklarify natin yung battle na to sa rounds 2 and 3 siguro. Sabi ko kanina. Pero yun, sa round 2 pala nakita na natin yung difference, no. Sa round 2, sa direct punches, direct angles, I think lamang si One Lazy doon at Harlem. Kila G-Spot at Macti nanatili silang technical at
walang ibang elements na nakita. Although may pasundot-sundot na comedy, pero iba pa rin yung comedy na dala ni One Lazy eh. 'Di ba? Tsaka flat yung round 2 ni nila G-Spot at Macti. Hindi ko na feel yung mga punchlines, more on ano lang sila, more on ano mo yun, parang narrative lang, parang ganon. Punchlines, I don't feel it. Hindi ko maramdaman yung impact ng bawat sulat sa round 2. Ganun yung naging structure. Unlike sa round 2 nila One Lazy at Harlem, mas direct, mas pumupuntos, mas effective kahit paano. Yun, bumaba yung level ng intensity na at energy at performance level na G-Spot at Macti. Sa round 1, masasabi kong okay pa eh. Pumapalag pa eh. Pero pagdating sa round 2, naging flat eh. From start, middle to finish, flat talaga para sa akin. Hindi ko maramdaman yung pinaka-punch. Unlike dun sa round 1 na kahit pa paano meron pa. Kaya nga tinabla ko yung round 1 eh. Kasi medyo na-feel ko pa yung mga suntok nila. Especially sa second half ng round 2 nila. Pumapalag. Pero dito sa round 2, from start to middle to finish, wala eh. Hindi ko ma-feel yung impact ng mga punchlines. So, yun, klaro sa tingin ko round 2 bibigay ko yun kay Harlem at One Lazy. So that's 16 to 15. Round 1 tabla, round 2 1 Harlem, One Lazy. So round 3 deciding round. So game. Last round. Hoy. Anong lobo-lobo ni Lebron? Meron ba nun? Ikaw putang ina mo, kala mo perfecto kang tao? Gusto mo ilagay kita ngayon sa kabaong? Ha? Masyado kang pakul. Tingnan mo nga yung katawan mo, lobo-lobo ka dyan, putang ina mo, mukha kang hot air balloon. Ang gagaling nyo mag-English. Hindi kayo mag-call center. The HM ako, recruitment ako sa results. Expect greater. Tsaka putang ina, kala mo kung sinong mga perfecto? Ang gagaling manlait ng mga hayop? Eh, ikaw nga eh, pag nagwigil-wigil yung mukha mo, tumatama pa yung pisngi mo sa batok. Alam nyo, speaking of pera, alam nyo kung ba't di kayo bumibenta sa flip-top, mga brother? Ha? Kasi imbis pagiging lyrical, pagiging kriminal, ang pinaglalaban nyo bilang mga gangster. Baka nakakalimutan nyo, flip-top to, at hindi kayo magagaling na rapper. Kaya pasalamat kayo sa amin, kasi dahil sa amin, napasama kayo sa ganito kabigat na line-up. Kahit madalas kayong laglag sa 2x2, at least ngayon, masasabi nyo nang lumabang kayo sa finals. Pero ito, I'll grant you your wish na gangsta till you die. I'll bury you like a G after I massacre you tonight. Walang pop-pop with a glock-glock sapagkat rap na pang top class, pambabagsak, G-Spot at Mac. Walang gunshot kasi balak namin ba? What round ay chop-chop para black bag? Kung dala, kasya kayo pag aking isiningit. Clean as you go. Pag kami niligpit ko kayo, kasi pag kami tumabaho, malinis. Tawag sa amin, skip to the zoo ng mga tao. Hoy! Dailes! Gotta see, I gotta see to God MCs, the God of Sea, Poseidon, when you holler me, cause my flow, sickest. Ano? Speechless. Tang ina nyo ha, huwag kayong gaganyan-ganyan. Kala nyo, kasalanan nyo kung bakit konti lang yung bumili ng day 1 na ticket. Kaya huwag nyo kaming minamata ha, eh kung tukutin ko yung mata mo ha. Dahil tang ina, kung tungkol lang sa mata ang usapan, Shay pa rin ako. Shay. Teka. Pero huwag kang malungkot, bay. Alam ko na ang bagay sa iyong intro. Ay, nako! Teka lang, hanapin nga natin si Shay. Oh! Teka lang. Tinga. Oh! Kaya pakyo kayo sa Earth hanggang langit at impyerno na din. At putang ina nyo till next year hanggang mag 2016. Sabi nila walang forever, gago. Forever kayo mukhang bayag. Yung mga itsura nyo mas bastos pa kaysa sa bunganga ni Badang. Isang pinaglihe kay Gollum at isang pinaglihe sa duhat.
Tigil-tigilan mo, Makti, hindi katatay mo, tigil-tigilan mo pagtambay sa rooftop. Kasi, Legisdados, Durian Boys, Davao Death Squad, puta, ang dami nyo minirep! Eto, may bawa akong kanin dito, pwedeng pakirep? Teka, ano yung kanin? Pwede ah. G-Spot at Makti. Kanin lamig. De, Davao, Bahaw, lakas ng dating. Oo nga. Ang sarap, oo, ang sarap paalisin. Ang ina nyo kaya, pero sa totoo lang, I love Davao. Pero kayong dalawa, I hate you. Magsiuwi na kayo mamayang umaga, wag na kayo manood pa ng Day Day 2. 2. Ano ba hinihintay nyo? Magsiuwi na kayo, kala nyo, ang gagaling nyo na? Anong bloods? Gago, mga bayag, mukha kayo itlog na pula. Clips, pues after this, asulat itim ang iiwanan namin na pasa. Heram ako kay Tiny Montana ng paddle ng Tao Gama. Tapos ang tama paghataw ko, headshot. Tandaan nyo, si Tupac kinikilala lang na Harry sa West Side. Kaya sa Las Vegas on that said night, yung Harry ng Tag Life, ayun, dead guy. Kaya don't be the fool again ala Westlife. Matuto kayo rumispeto bro pag wala kayo sa teritoryo nyo sa susunod na next time. Kasi, pag ang schizo in sync, bye kasi line by line namin ay taglay rap battle killer instinct. Kaya kahit na ilang wish stick o 100 pa ang inyong mahit-hit, ang pangarap nyong beat na matalo kami at posibleng Jumamba to win this ay babasagin ni Juan Tamad at Harlem T. Parang si Goldas pag sinabit ang paa mo sa metale tas tsaka kasisipain sa iyong pagkalalaki, shattered dreams. Ayos eh, no? Ano? Ano ba hinihintay nyo? Uwi na kayo. Ano, pag di kayo umuwi, ako uuwi. May minutes pa, gago. Pusin natin to. Sino mo ang pera? Schizophrenia. Sino mo ang pera? Sino mo ang pera? Sino mo ang pera? Kaya Maka at Lloyd, wala kayong choice. Si Juan at ako'y pang Backstreet Freestyle MC. Pero kung gusto niyo naman ang laban, kamao ang gagamitin, pues papaabang na lang kayo namin sa mga Viva artist na OG. Papaabangan namin kayo sa labas kay Shehi, Sugar High, Chick Sev, pati kay James Reid. Ika nga ni Tipsy D, isa lang ang tunay na G. Si Sarah G. Game. Tuloy na tayo. Tuloy na natin. Mga gangster, tol, wag ganon. Kasi 7 years ago may picture kayo, baggy pants ang pantalon. Yo! Ang lakas nila Harlem and Lace sa sa crowd eh. 'Di ba? Yung crowd control na kuwang-kuha nila. Tsaka not to mention no, yung lyricism ni Harlem nung time na to, ang ganda. Ang ganda na nun, ang galing na nun. Yung mga multis niya, 'di ba? Sobrang solid. So, yun, hindi lang natin siya masyadong ma-breakdown kasi yung agwat kasi nilang dalawa ng team, makikita mo na angat yung performance level nila Harlem and Lace. Isa nakadagdag na doon yung pagkakaroon ni Harlem ni Juan Lacy ng crowd control. Grabe siya mag crowd control 'di ba? Ano pa? Yun, lyricism, technicalities lang naman yung sandata nila Harlem, tapos hinahaluan lang ni Juan Lacy ng kalokohan, kaya ang lakas ng impact nun. So, yun lang. Kaya tumuloy na tayo kay G-Spot Makti eh. Kasi I think rounds 2 and 3 naman parehas para sa akin. Game. Mga praneng. Tropang gising. Ganda ng bigayan, no? Yo, ang bilib ko sa inyo ay matagal nang ubos. Lalong-lalo na sa iyong mistisong bangos. Ang word na gumamit, di mo nga maibigkas ng maayos.
Ikaw naman ang mukhang sinampal ng cactus. Kahit kustura mo'y malabig soto, di kita tatawagin, boss! Sa dinami-dami ng mga dami, kayo ang pinakadami. Kaya tumakas kayo, hindi kayo makakalayo. Wawakasan ko na to sa round 3. At kung si Macti lumalaglag, si Harlem nangahablot ng panty. Halatang halata na idol mo ko kasi ang pangalan mo, nilagyan mo ng letrang T. At ikaw lang pango sa lahat ng may T. Sa dami ng pinaulan na binabara, pati ilong mo tumaba. Kung makapag-English ka, feel na feel mo talaga parang galing Inglaterra. Sa planeta mo ba nakuha ang gumemet na salita? Bago mo amunin si Zack, magsulat ka muna! Pumunta ka ng hospital, Juan, hindi para magpagaling, kundi humiga sa deathbed. Hampasin ko ang ulo mo ng paso, nagtuluyan ka na maging fathead. Kulong kwarto, imo-imo, shabu-shabu sa hotel. Pagkatapos mabasted, sa niligawan mo sa Davao, ginawa mo na dahilan ang salitang schizo. Pero ang totoo, Juan, since day one, ikaw ay mentally retarded. Mga feeling heavyweight at malakas. Kulang naman sa timbang. Sila daw ang group. Nalapasan daw nila ang grupong Stick Figures. Wow, ang yayabang. Sila daw ang sickest standard sa history ng hip-hop sa Pinas. Kayo nga ay mga hibang. Pinulbos ni Zero ang yung angas. Kaya sa round 3, nag-shoutouts na lang. Nagpatumbong to kay Kapitan Bien. Aminin mo na at dedicated mo pa yung wag na music video nyo para sa kanya. Ano? Masarap ba? Hakutin nyo lahat ng kanala nyo. Manood tayo ng performance ng Schizo. Tara at i-ready nyo na ang mic, beatbox at gitara total sa battle para si Tukel. Mahilig naman kayo kumanta kahit sintonado na. Kaya kanta, buwang kanta. Sa amin kayo na bingo, sana jackpot. At di kami mabitin. Ang tagal mo na sa dagat. Putete ka pa rin. Walang sumakum laude na ako magsulat. Pang kindergarten. Ako yung G-spot na di nyo kayang kilitiin. Ngayon na namin tutuluyan ng mga baliw na to, mga tol. At ang bagay ng legislados, yun ang double-double. Dahil kayo naghamon, first and last option, na minigawin kayong double dead, mapurol na double blades, double body bag ang dalawang to, na isisilid ko sa kabaong na double deck. Fish cracker ni Mang Juan ang aking paborito. Isasawsaw kita sa sukang may siling na buyo. Sabay sinde ng halaman galing Baguio. Harlem, para ka lang Globetrotters. Magaling ka sa entertainment. Pero pagdating sa tunay na laro, Wala ka pa rin improvement. Iwan na kayo sa larong to para nag-crossover si Chris Paul. Lahat ng tira namin sure ball para upetsa ni John Wall. Oo, walang personalan. Pero sa inyong labanan ng one-on-one, punchlines talaga, pinatunayan wala. ng Schizo ay salat na sa pera. At oo, walang personalan. At kami ang naatasan na trabahuin kayo dahil masyado na kayong broadsa with the TF ni Enigma. Sobrang tanga, nakakadismaya. Yung kabubuhan yung dalawa dahil nakita namin on-cam ang Men-to-Men Porno Brothers Edition nung tinitira ninyo ang isa't isa. Kaya sa office chair, umupo ka at tatalian ko ng telephone wire ang inyong mga paa. Hampasin ko ng keyboard ang kamay ninyo hanggang sa mamaga. Iuntog ko ang ulo nyo sa monitor na hindi na kayo makakita. Sabay subo ng mouse sa bunganga. Nga! Kung magaling kayo na call center agent, makikinig ka lang talaga. At tinapos ko na kayo sa sarili ng trabaho. Ang inihanda namin ngayon ay may recipe ni Kendrick Lamar. You can't handle the peer pressure kasi bulol ka sa R. May kakibat na poetic justice, dala namin pangasar. Bitch, don't kill my vibe, baka pasabuga kita ng mortar. Ulo ni Harlem at Juan, isasama namin sa bagahe. Makti, ikaw nang bahala sa ating terminal fee. O sige, Kaya sunduin nyo na kami sa airport, mga kahumi. May pasalubong kami sa pagwe. Durog na mga toaning, maawatin mo na kami. Ang ina nyo, nang di-distract kayo. Yung sa distract, yes, na dun pa lang sa round 2 nandidistract na sila. Magbawas na lang tayo. Pero ayun, round 1 bibigay ko yung tinabla ko yung round 1. Pero pagdating sa rounds 2 and 3, bibigay natin yun ng malinaw at klaro kala Harlem at One Lazy. I think ayun din yung pinakamalakas nila. Pero ayun, tatlong 8 lang naman yung bibigay natin doon. So 8, 8, 8. So that's 24 points para kila Harlem at One Lazy. Kila G-Spot naman at Mac T, 8, tabla kasi sa round 1, tapos 7-7. So that's 22. Tapos mag-minus tayo ng 1 point kila Harlem at One Lazy dahil sa distraction. So that's 23 to 22. Round 1, tabla 2 and 3, bibigay ko yun kila Harlem at One Lazy. So kahit tignan natin siya as a whole, I think lamang na lamang sila Harlem at One Lazy sa performance, sa crowd control,
sa references, sa angle, sa technicality, sa lyricism, sa entertaining, comedy, 'di ba? Kay G-Spot, Macti naman, all 3 rounds naman silang nag-rely sa technicalities at lyricism. So, yun. I think sa style at sa yung style nila, Harlem at One Lazy, sobrang effective kila G-Spot at Macti. Pero yung style naman nila G-Spot at Macti, ineffective naman kila Harlem at One Lazy. So, ganun yung naging palitan. So, yun. Harlem at One Lazy to para sa akin. So, ganun lang. Rounds 2 and 3, bigay ko yun sa kanila. Round 1 tabla. Judges tayo. Isang 2-on-2 battle sa buong lineup ng Ahon 5. Schizophrenia versus Macti at G-Spot. Magiging pambes para sa kanila apat. Ang boto, 5-0 para kay Harlem at One Lazy. Ayun, so sa tingin ko, klaro naman talaga na Harlem at One Lazy yun. Hindi ganun ka-effective yung sulat nila G-Spot at Macti. Hindi ganun ka-direct, hindi ganun ka-ramdam or ka-impactful yung pinaka-punchlines. So, yun. Ulit. Sino ang mga pera? Shoutout nga pala, Visual Sourcing Team, Boss FB, Boss Norman, Boss Katong, Boss D, Amazing, pati BTC Crew. Judges. Pag-apply, expect, and about dati, Ayun, una na ako first round, sa tingin ko tabla. Tabla, yes. Second round, binigay ko sa Schizo kasi sa tingin ko nagamit nila yung props ng maayos din. Yun. Tangina, parehas kami ni Flick G. What the hell? Yung sinasabi ko round 1 tabla, tapos yung props sobrang nag-complement sa sulat nila, nagamit ng maayos, sabi ni Flick G. Yeah, dun pa lang panalo na ako, tol. Katalo. Paano ba? Yung suntok kasi nasa Schizo pero yung alaw nasa Legislados. So, nadidistract yung Legislados. Sa tingin ko, bilang MC, kailangan may depensa ka sa sarili mo na hindi ma-distract. Ayun, na-distract yung Legislados sa binigay ko sa Schizo. Okay. Yo, kay RPM, siguro sa overall performance talaga malakas talaga yung Legislados. Talaga malakas ang dalawa. So, yung first round binigay ko sa Legislados. Pero yung second round tsaka third round binigay ko sa Skid. So, malakas talaga. So, paras din kami ni Tyke na rounds 2 and 3 binigay kay Harlem at One Lazy. Yung presence ng Legislados, pero yung direktang suntok, direktang tama talaga na para sa kalaban nila. Nakita ko yun sa Schizo. Tsaka yung chemistry talaga na overall yung paggamit. So, yun, binoto ko yung Schizo. Is Delano. Hindi ko talaga alam kanina kung paano i-judge kasi magkaiba na style. Yung isa more on jokes, yung isa more on seryoso. Oo, So technique. ginawa ko, round 1, mas binigay ko sa Schizo kasi yung presence nila nandyan, delivery. Kahit jokes, nakakasabay na face-to-face si Juan Tamad kala Macti. So, ayun, binigay ko sa Schizo. Second round, hindi ako fan ng props. So, disregard ko yun sa performance nila Harlem. Pero, good shit pa rin. And then, kaya binigay ko yun sa Macti kasi consistent sa round 2. So, round 3 naman, binigay ko kala Harlem. So, medyo nag-step ups, maraming step ups sila Macti. So, binigay ko Schizo 2-1. Malaki the pricing. All 3 rounds tingin ko mas naging consistent yung tandem ni na Macti at Spot G. Pero yung high points ni na Schizo, kahit hindi sila ganun consistent, tingin ko na tabunan nila yung pagiging consistent ng kabila. Schizo. Okay. Schizo. Pinoto ko Schizo kasi round 1 and 3. Mas malaro yung scheme sila. Actually si Harlem lalo. Yung round 2 naman mas agresibo. Sila Macti. So yun, mas nag-dominate ang Schizo. Okay. So that's it. Nagustuhan ko naman kung paano nila ginudge yung battle kasi I think dalawa sila, Flick G tsaka Tyke. Pares kami, 'di ba? Si Blackhead all 3 rounds, 'di ba? Yun lang. Shoutout Joe Benson Dallas. Pasensya na kung natagalan yung pag-review ko sa request mo na to. I don't know kung kailan mo to na-request pero I think last year pa, bare months ata, or August, I don't know Pero ayun, shoutout, bawi ako sa'yo. At yun,
Sana napanood mo to, sana nagustuhan mo. So yun, big shoutout Joe Benson Dallas, at kita-kits tayo sa next na review. I don't know if mag-Vitrum Zenlook na ako, pero gusto kong ituloy-tuloy to hanggang first round ng isa buhay. Baka 2 o 3 isa buhay ang ma-review natin. Sana 3. Pero yun, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.